So ito na nga, may dumating na naman tayong bagong mga guppies. At sa ngayon, yung gusto nating i-maintain na strain dito sa pond natin ay Red Dragon Snake Skin. Kaya yan, buksan na natin yung na-order natin online. So itong order na to, it took around 2 days bago dumating. In-order ko to sa isang seller. Actually, hindi ko alam kung saan yung location niya basta in-order ko na lang. Pero ayan, buti dumating na. Sobrang excited ko na nga dito kaya pinagpipirat-pirat ko na lang yung box. Tumawag yung rider sa akin. Sakto-sakto, wala ako sa bahay. Kaya kauwi ko. Binuksan ko na to agad. So dito i-check natin kung buhay yung mga guppies, no? Unang-una sa listahan, ayan, female. Tapos another female. Tapos another female. Yung next natin, male, ayan. So yan yung iniingatan natin. Kasi dito sa pond natin, marami ng female So kailangan natin ng mga high quality na male. Kaya ayan, maganda may sali natin yan dito sa pond natin. So ayan, napakabilis. Last one na lang. Ano ba to? Ayun, male din. So ayan, 3 pairs lang yung binili ko pero meron tayong free na 1 pair. Napakabait nga ng seller at saktong-sakto. Maganda yung pagkapack dahil buhay pa yung mga guppies. Ayan, dahil yung tubig dun sa loob ng packaging ay hindi ko sure kung healthy or okay. So dito muna natin sila acclimate para mamayang gabi i-drain natin yung tubig. Dun pa lang natin sila ilalagay sa pond. Ayan, kasi mag-church muna kami. Bali, after church, doon natin yan ilalagay sa pond. Ayan, i-acclimate muna natin. Pero fast forward, ayan, gabi na yan. So, ayun, gabi na nga. Oras na para i-welcome na sila sa bago nilang titirahan. And syempre, dahan-dahan pa rin tayo dahil hindi lang to business. Yung mga isda na to, meron din silang buhay. Kaya yung gusto natin, yung magiging komportable sila, magiging masaya sila sa bago nilang bahay. Pati na rin sa paglipat nila, syempre. So, ayan, first batch. Ayun, nakalabas na nga yung dalawang magkapatid na babae. Second batch na tayo agad. Nga pala, na-amaze din ba kayo kung paano nabubuhay yung isda, yung process ng pag-aalaga sa kanila? Kasi ako na-amaze lang din ako kung paano sa tubig lang nabubuhay yung isda. Pag lumabas na yung isda sa tubig, hindi na siya makahinga. Tsaka kung paano sila nakadepende lang sa atin, kung kailan tayo magwa-water change, kung kailan natin sila papakainin, kung paano natin sila binibigyan ng tamang sunlight, ng nutrients sa body nila. Alam nyo, yun yung parang sobrang dependent lang nila sa atin talaga. Na hindi sila mabubuhay kapag walang tamang pag-aalaga o wala sila mismo dun sa tubig. Wala, yun, naisip ko lang din kasi na parang ganun din yung Diyos sa atin. Na para bang tayo yung mga isda. Alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin kahit na gusto natin tumalon sa labas ng tubig. Tapos minsan ayaw natin yung plano niya sa buhay natin. Pero sa totoo naman, siya lang naman nakakaalam kung ano yung mas makakabuti para sa atin. Anyways, babalikan na to bukas ng umaga, update ko kayo.